Ipinagmamalaki at ipinagsisigawan ng China, mga tol, na pinalayas daw nila, pinagtabuyan daw nila, mga tol, ang mga barko ng Pilipinas sa Scarborough o sa Bajo de Masinloc, mga tol. Yan ang kanilang ipinagyayabang at kanilang ipinagsisigawan. Pero yan ay itinatanggi, no, ng National Security Council, no? Peke yung claim ng China, mga tol, at yun daw ay walang katotohanan. So yan ang ating panonoorin, bibigyan natin to ng reaction video, mga kapatid. Etong mga balitang to ngayon, dapat alam natin to, no? Dapat aware tayo, mga tol, dahil ang China, sa kabila ng patuloy nating pakikipag-usap sa kanila, ay talagang wala silang pakialam dyan. Hindi nila kikilalanin. Actually, talagang gusto lang natin ng kapayapaan, pero nagsasayang lang talaga tayo ng panahon makipag-usap sa kanila dahil talagang simulat sa pulp naman talaga hindi nila tayo kinikilala as isang bansa na merong karapatan sa karagatan na to at meron tayong sariling exclusive economic zone which is inaagaw nila sa atin, ninanakaw nila sa atin yan, mga tol. No, so ito, panoorin natin to mula sa UNTV. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mga kapatid. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga ganito tayong reaction video, no? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Una-una, walang katotohanan yung sinasabi ng China, no? Again, it's a figment of their imagination. Mariing itinanggi ng national... Nag-iimahinasyon lang daw, mga tol. Di ba nahihiya ang China, mga tol, sa ginagawa nila, di ba? Napakalaki na nga nilang bansa, di ba? Napakalaki na nga nilang bansa. Pati ba naman yung mga ganitong kwento, gumagawa pa sila para lang masabing malakas sila? No? Niloloko pa nila yung mga mamamayan nila kasi sa kanila binabalita yan, mga tol eh. Ang pinagmamayabang nila dun sa kanila mamamayan, almighty tayo, yan, pinalayas natin yung mga gustong kumuha ng karagatan natin. Ganun ang nila, mga tol. 'Di ba? Pero ang nangyayari, labag sila sa international law, labag sila sa UNCLOS. Pati ba naman yung mga ganito, gumagawa pa sila ng kwento at imahinasyon nila, 'di ba? Grabe. It's a figment of their imagination. Mariing itinanggi ng National Security Council ang lumabas na ulat na itinaboy ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc kahapon. Sa isang pahayagan ng China, sinabi nitong pinaalis nila ang barko ng Philippine Coast Guard na iligal umanong pumasok sa kanilang teritoryo na tinatawag nilang Wangyan daw. O di ba? Sa pahayagan, mga tol, ng China, meaning, mga tol, yung mga makakabasa nun, yung mga pahayagan na yun, dun lang din yun sa bansa nila. Di ba? Yung image na ipinapakita nila sa kanilang mamamayan, pinapakita nila, huwag kayong mag-alala, we are the almighty China, di ba? Napakalakas natin, pinaalis natin, pinagtabuyan natin yung mga barko ng Pilipinas na illegal na pumapasok sa atin, no? Which is, mga kapatid, hindi naman totoo. Dahil number one, diba, hindi nila kayang ibalita no? Number one, lumalabag sila nga sa international law at sila is squatter dito sa West Philippine Sea. Umanong pumasok sa kanilang teritoryo na tinatawag nilang Wangyan daw. Subalit mariin itong itinanggi ng National Security Council. Ayon kay Assistant Director General Undersecretary Jonathan Malaya, walang basihan ang claim na ito ng China at pawang imahinasyon lamang. Meron tayong isang Coast Guard vessel, yung BRP Teresa Magbanwa, na nandun ngayon, no? Ngunit itong sinasabi nila na drove away a Philippine Coast Guard vessel, hindi po totoo yan, no? Imahinasyon, mga tol. Well, yung 9-dash line o 10-dash line nga nila, imagination lang din nila yun, mga tol eh. Napakaraming imahinasyon ng China, mga tol. No, mapapanood mo yan sa iba't ibang mga vlogger, sa iba't iba, nag-i-imagine sila, mga tol, na yung Paris, alam mo yung Paris, gumawa sila ng replica nun. Doon mismo sa bansa nila, mga tol. Mapapanood niyo, tingnan mo, i-type mo sa YouTube, China replicate Paris. Napakarami, mga tol, mga gamit, mga lahat na lang kinokopya nila yun. Gawa ng imahinasyon nila yan, mga tol. No, pati ba naman to, no? Na drove away a Philippine Coast Guard vessel. Hindi po totoo yan, no? Our Coast Guard vessel is still there, it's still patrolling. At yung mga sinasabi nilang pinaalis yung ating Coast Guard has no basis. Again, that is a claim that they gave
From our end, we just conduct our mandate, interagency, Navy, Coast Guard, the Municipality of Kalayaan. So they may say what they want to say, but we just continue with our mandate. Sabihin lang nila kung ano yung gusto nilang sabihin. Basta ang ating Philippine Coast Guard, ang ating hukbo mga tol ay gagawin nila kung anong trabaho nila. As long as mga kapatid kasi naman, malinaw no, malinaw sa ating batas, malinaw din naman sa international law, sa UNCLOS, na itong lugar o itong karagatan na ating pinagpapatrolyahan ay nasasakop ng Pilipinas. Wala tayong dapat ikatakot diyan, di ba? Hindi tayo kailangan umalis diyan kasi pag tayo ay pumayag na ipagtabuyan lang tayo diyan, parang sinasabi nating wala, talunan talaga tayo pag gano'n, di ba? So ang ating hukbo mga tol, ang ating PCG, eto na, pinagpapauna na, hindi totoo yung ipinagyayabang ng China na tayo daw ay ipinagtabuyan nila mga tol. Hindi totoo yon. Imagination lang nila yon. Wala silang basehan. Kasi nandoon pa rin daw yung BRP Teresa mga kapatid. Nagpapatrol pa rin magpahanggang ngayon. Iniulat naman ng Armed Forces of the Philippines na matagumpay ang isinagawang rotation at resupply mission ng AFP nitong nakaraang linggo sa West Philippine Sea. Bagamat may presensya ng Chinese Maritime Militia sa lugar, pero wala namang naranasang panghaharang mula sa mga barko ng China. Western Command and Naval Forces West has been conducting regular rotation of troops and reprovisioning of forces. It's not the first time that there was no interference, no illegal moves by the Maritime Militia, the Coast Guard, or the PLA Navy. So we have had activities in the past, PRORE missions, that there was no interference at all. Ikinatuwa naman ng NSC ang ulat na ito at sinabing magtuloy-tuloy na sana ang ganitong senaryo na walang pangaharang ang China, lalo na tuloy-tuloy ang isinasagawang RORE mission sa West Philippine Sea. Dapat naman talaga ganun di ba? Nasa West Philippine Sea, nasa Philippine Sea. Actually, binago na, hindi na West Philippine Sea, di ba? Philippine Sea na nga di ba? Nandiyan tayo sa loob ng ating exclusive economic zone. Supposedly, dapat walang kahit na anong harang, walang kahit na anong pambubulas, pangharas ang nangyayari sa Pilipinas, mga tol. Ayaw lang talaga natin ng gulo, mga tol. Di ba? Kasi mas focus tayo, paunlarin yung ating ekonomiya. Kasi alam naman natin, yung mga ganyang kaguluhan, gera, hindi yan magpapaunlad ng ekonomiya natin, bagkus lalo pa yung magpapabagal o baka lalo pang magpabagsak. Kung sa panahon natin ngayon walang nangyayaring kaguluhan mga tol dito sa Pilipinas, nahihirapan na yung mga mamamayan na sa mahal na mga bilihin, di ba? Pagtaas, patuloy na pagtaas ng krudo, di ba? Mahal ng bigas, mahal ng mga bilihin ngayon, ang daming kulang na kulang ang kinikita araw-araw. Imagine nyo, yan imagine nyo kung magkakaroon pa ng gera mga tol. Baka lalo maghirap ang mga Pilipino, di ba? Baka mas lalong hindi makabangon ng ating gobyerno dyan. Kaya yan din ang iniisip nila, no? So di bali ng masakit sa dibdib ng mga PCG, Navy, AFP mga tol. Masakit sa dibdib nila, nakakainis, nakakabanas na ginaganyan sila. Talagang lang sila, pagtitimpi. Kasi ang iniisip nila, ito para naman to sa bayan ko Kasi kapag kami umatake dito sa bansang to at pinatulan namin to, mapapahamak naman yung mga kababayan natin, di ba? So di bali nang tayo na lang kaysa sila. Hayaan mo sila magreklamo na lang ng magreklamo, hindi nila alam kung ano sinasabi nila. Mga tol, ganun ang nasa isip ng ating mga PCG, kaya nga hindi sila pumapalag di ba? Hindi sila gumagante sa kahit na anumang ginagawa sa kanila nitong bansang to. Ang ginagawa na lang ng mga kinauukulan natin, 'di ba? Inihahayag na lang, ine-expose na lang sa mundo, mga tol, ine-expose sa mga Pilipino sa buong mundo yung ginagawa ng China mga tol sa Pilipinas. Yung patuloy na pag-aangkin nila dito sa hindi naman nila teritoryo. Grabe ginagawa nila. Noong 2023, nakapagsagawa ng 28 rotation and resupply mission sa siyam na mga isla at bahura na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. 14 naman ang isinagawa sa Ayungin Shoal. 3 dito ay nakaranas ng pambobomba ng water cannon mula sa mga barko ng China noong Agosto, Nobyembre at Disyembre. Ryan Lacanlale, UNTD. Ay nako, alam natin mga tol na hindi to basta-basta matatapos, no? Hindi to basta-basta makukuha sa mga usapan lang kasi wala sa atin ang bola mga tol, wala sa atin ang bola, nasa kanila. Nasa kanila rin ang susi para matapos at matigil
yung mga tension dito sa West Philippine Sea. Kasi unang-una, tayo nasa legal na side, no? Nasa legal side tayo mga tol. Atin ng West Philippine Sea, yan ay pasok sa ating exclusive economic zone. So may karapatan tayo mangisda, may karapatan tayo magpatrolya, may karapatan tayo magbantay ng mga isla na nandiyan, di ba? Hindi nga natin nakakaawa yung ibang mga bansa na nagtatayo ng mga isla diyan dahil may claim din sila tulad ng Vietnam. 'Di ba? In fact, ano na natin 'yan may kasunduan pa nga, may mga deal-deal pa nga 'di ba? Kasi hindi naman sila gumagawa ng mga bagay na pwede magkaroon ng tensyon, hindi katulad nitong China mga tol, 'di ba? Tigas na nga ng mukha nilang pumapasok sa hindi naman nila bahura, hindi naman nila teritoryo, 'di ba? Nangaharas pa sila, gano'n sila katindi mga tol. Eh kung nandiyan sila, tahimik lang sila, hayaan lang nila tayo magpatrolya, hayaan lang nila tayo mangisda, hayaan lang nila tayo maghatid ng kung ano man yung dapat nating ihatid sa mga kasundaluhan na nasa mga island natin, eh di sana wala tayong problema mga tol. Ang problema pati pangingisda ng mga Pilipino hinaharang nila, 'di ba? Etong nakaraan lang, yung mga mangingisda Pinoy nangunguha lang ng seashells, pang-ulam lang nila. Anong ginawa nila? Hinarang nila. Pilit nilang ipinabalik yung mga nakuha. Kaya yung mga mangingisdang Pinoy umuwing luhaan, walang makakain, o 'di ba? Tama ba naman 'yun? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Kung pro-China ka pa rin, ewan ko na lang sa'yo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.